Isang panukalang batas ang inihain ni Senator Juan Miguel Migs Zubiri na layong ipagbawal ng tuluyan ang online gambling sa Pilipinas. Tinawag niya itong isang silent epidemic, isang tahimik pero mapanganib na problema na unti-unting sumisira sa mga Pilipino, lalo na sa mga kabataan at mga mas madaling maapektuhan. Ang panukala na tinawag na Anti-Online Gambling Act of 2025 ay nakatutok hindi lang sa regulasyon, kundi total ban talaga. Sabi ni Zubiri, kung paano raw natin isinara noon ang pintuan sa Pogos, dapat ganun din ang gawin ngayon sa mga lokal na online gambling platforms na tila nakalusot at nakapasok na sa mismong mga tahanan natin. Let's not kid ourselves, ani Zubiri. Iba na ang itsura ng gambling addiction ngayon. Hindi na ito yung tao sa sabungan o kasino. Ito na yung bata na may cellphone, nasa ilalim ng kumot ng 2:00 ng umaga, nilulustay ang grocery money sa online casino. Isipin niyo yon, isang bata, puyat, nagtatago at nangungupit ng pera para lang makapusta. At dahil lahat halos ngayon ay may smartphone at data, madali nang ma-access ang sugal. Sa ilalim ng panukala, lahat ng uri ng online gambling ay ipagbabawal. Kasama rito ang mga digital betting platforms, mobile apps, websites, basta may pustahan online, bawal. At hindi lang yan, ISPs, telcos at app stores ay obligadong i-block ang access sa mga gambling sites at tanggalin ang mga related apps within 72 oras ng abiso mula sa DOJ o PAGCOR. Kapag hindi sumunod, fines, suspension at posibleng tanggalan ng lisensya, maging ang GCash, Paymaya, credit cards at iba pang digital wallets, bawal na rin gamitin para sa kahit anong gambling transaction. At kung ikaw ay nagpo-promote, nag-a-advertise, o nag-i-endorso ng gambling content, influencer ka man, artista, o media outlet, mananagot ka rin. Sabi pa ni Zubiri, ang daming ads ng online casino sa payment wallets natin. Ine-endorso pa ng mga sikat. Tapos yung mga memes tungkol sa scatter. Ginagawang katuwaan, pero sa totoo lang, ito ay larawan ng pagkatalo at pagkakalugmok sa sugal. Pero ang pinakamasakit sa lahat, yung mga kabataan ang nahuhulog na. Bata pa lang, marunong na raw magsinungaling, magnakaw, mandaya, para lang makapag-bet ulit. At seryoso ang parusa. First offense, 20 milyong piso fine at 6 na buwang suspension. Second offense, 50 milyong piso at 1 taon na suspension. Third offense, 100 million pesos fine, permanent revocation ng lisensya, at kaso laban sa top executives na pwedeng makulong ng hanggang 6 na taon. Dagdag pa ni Zubiri, masyado nang madali para sa mga bata, kaya nilang magpanggap ng edad, gumawa ng fake account, at makalusot. May mali talaga sa sistema. Kaya anya, oras na para tapusin ito, permanente.